Dito na tayo ulit. We're back, we're back. Kaya na ang Effectus. Kuya Chris. Oh shit. Oh shit. Yari tayo. Diyan may pinapakita. Ano yan? Ano yan? Ano yung pinapakita mo? Yari tayo dyan guys. Ay, itong dalawa guys, oo. Naghahanap sa'yo JM, yung ano mo daw, yung nabuntis mo daw. Ito yung makina natin, oh. Ayan. Guys, JM. Yan yung kasama ko kumuha ng EKH ko noon. Kaso wala na yung EKH. Ayan na yung Type R oil pump. Kabit na. Tinabas yun dito. Kasi pinapasabog. Hindi ko pinasabog. Pinapasabog mo eh. Ikaw lang yung sabog eh. Sabi ko sa baba, 10 million malibayan sa Magkano? Yabang talaga guys. Kailangan talaga mayabang to si JM. Ingat, ingat. Linis guys, no? Parang parang bagong engine. Let's get it. You know. Okay na kuya, ano nang next gagawin? bracket. Hindi napasok? Hindi na. Ayan. Yan no? Ito yung para dito yan. Yung clutch natin. And ubos na siya guys. Ayan, no? Sabi ni Kuya Chris, mas magandang iset na to kasi baka mamaya hindi pa pantay yung kain. So mamaya mas pangit pa yung kalabasan. Pero sayang. Pero sige, set na natin guys. GG sa gastos talaga. So ito yung K20 Type R na block. ERB 000. Proseso talaga guys. Ang gagamitin na natin dipstick is for K24. Kasi ito yung pang K20 which is mas maikli siya. Yan. Flywheel. Yan. Yun yung flywheel for Type R. Not sure kung kailangan to i-resurface pero let's see kung anong magiging kung ano sasabihin ni Doc Chris. So ito yung natin, Hasport. Copy lang yan guys. So ayan, hopefully matapos na this week and paandar na natin. So ito yung mga natin, mga ibang parts. Yan, sana yung iba dyan magamit pa yan, pwede pa ma-dispose para less gastos. Ito yung Type R Trani 6-speed. So yung gagamitin dito, speed factory na head gasket, nandito na siya. Hindi ko na na-videoan yung full pagkabit na ito, pero papakita ko sa inyo yung iba pang parts like ito, kung paano kakabit din ulit. So yun, hopefully ma-vlog ko yun and mapakita ko sa inyo yung proseso yun. Yan, saka yung oil pan nga pala last time, kaya medyo bad trip din kasi etong oil pan na to aluminum, which is ito yung pang Type R. Pero tignan nyo, nagpahinang na ako guys kasi tumama ako dun sa isang somewhere na uneven road, tapos sobrang fuck up, kaya buto ito steel. Yan, ayan si Doc Chris, oh. Yan ang bumubuo ng kotse natin guys. Abangan nyo yung buo nya guys, papakita ko sa inyo kung gaano ka pulido din para kung gusto nyo magpaayos at magpagawa dito na kayo kay Kuya Chris. Ayan, marami siyang ginagawa, hindi lang Honda. Sipag lang. Hi vlog. Linis oh. Na kuya. Alagang alagang belo.
Linis guys, oh, parang alagang belo. Tadec 454 SIR. Linis guys, stock lang para malinis. Ring mags, Beckets 5Z din. Ito yung bagong headers ni Pops, naka SIR na orange. Sobrang linis na, di ba? So ito guys, kailangan yung tanggalin. Yan. Tapos lalagyan niya ng 12mm para matakpan yung oil feed. Yun yung pagkakakita ko din sa instructions. So, itong oil pump na to galing to sa K20 Type R. So, yan, kinabit natin sa K24 block. Ito yung stock nun. Yan, mataba siya, malaki siya. Iba kasi yung feed nitong oil pump na Type R. Mas magaan siya, lightweight. Tapos, I think mas malakas yung pag-sip niya. Pala guys, ayan, kung makikita niyo yan. Ito, yung shiny silver na yan. Para mag-hold ng chain dito. So, di ko na napakita yun guys kasi kinabit na ni Kuya Chris. Pero, papap ko na lang dito yung itsura niya. And lang guys, salamat sa pagtubaybay dito sa build na to. K24 block, K20 Type R head. So 2.4 na siya, mas mataas na yung horse, mas mataas na yung torque. Hopefully mapadyno na natin siya and makita na natin kung gaano siya kalakas. So I'm very excited with that. Thank you so much, Speed Seeker, you know what it is. So nandito pa rin ako kay Kuya Chris and mayroon akong ibang mga na-meet na bagong friends. So ayun si Pops. Sir, may-ari nitong SIR na orange. Sobrang ganda, ito yung Topga ko guys, yung passion orange na SIR. Ayan o. Nakita ko naman yung kanina, tapos kasama ko din yung minsan din yung silver nandyan. And like car community talaga guys, hindi mo ina-expect yun kung sino yung mga makikilala mo dito. Yun, solid lang kasi nandito ako sa Banawe, which is yung dati kong hometown. And nakakamiss lang din na alam niyo pumunta dito, parang nostalgic feeling na papunta dito. Para sa mga bumili ng merch ko, thank you so much sa pag-support ng Speed Seeker. Grabe, sobrang laki pa salamat ko sa inyo kasi dahil sa inyo, tuloy-tuloy pa rin ako mag-release ng mga merch, mag-release ng mga vlogs, mag-content everyday. Tinatry ko pa rin mag-content everyday. Tinatry ko mag-post ng pictures, mag-post ng videos, mag-post ng reels. And also, syempre gusto ko lagi rin kayo updated sa project car ko. So, ayun guys, hopefully, nag-enjoy kayo sa mga ginagawa ko guys. Kasi ako nag-enjoy ako, nag-chill lang ako dito. Paggabi na naman, ganda na ng araw. Pops, may tanong ako Pops. Totoo ba mga Honda daw na fuckboy? Hindi. Loyal daw. Loyal ba talaga? Loyal. Loyal sa ilan? Ha? Loyal sa ilan? Sa isa? O 100? Joke lang. Miguel Pops. Sige. Pakita mo naman yung shirt mo. Ito yung K-series oh. Oh shit. Lexi Knight. Nagbibenta ba kayo yan? Hindi. Sa inyo lang yan? Grabe. Pang ano lang pala to. Exclusive release. Yabang. Ayan, shoutout sa BBC. Ayan, si Suplado. Grabe. So yun yung Honda Jazz natin. Jazz GE 2013 MMC. Yan, papapugiin natin to ulit guys. Alam ko medyo natenga siya ng all stock siya ulit, pero papapugiin natin to ulit. Abangan yan. So ito nga pala yung Gen 1. CRV Gen 1 ni Doc Chris. Ikutan natin. Japan. Hapon-hapon din no. Hapon-hapon. Gago. Okay, mamamatay pa ako guys. Muntik na ako mamatay. Muntik na. Onti na lang. Buti hindi ako nahulog dun Alright, so ito Gen 1 CRV. Pogi, all white no. Jack badge. Naka full mark. Bali ang tawag dito full mark kit. Yan, full mark kit. So naka ganyan din.
kamong steering wheel. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, wala siyang reserve tire kasi yun nga, full mark nga siya. So, ganyan yung dating niya. Wala siyang reserve tire. Kulit, no? Pero ang ganda. And ito pa rin si Cake. Ang ating Civic EG Hatch K-swap. So, yan, no? Grabe, clear taillights. Bagay ba guys? Lagyan natin ng LED yan soon.